bagong sibo ng lahi na mula sa unang binhi, patuloy na inaawit ang nakagis ng himig, mukha ng pag-ibig, lupa, hangin, tubig. Sa palagay ko, mahalaga ang pagtuturo ng kultura namin sa mga kabataan, lalo na sa ngayon na panahon na moderno na tayo. Dahil sumabay na yung iba sa kung ano talaga tayo ngayon. Para naman mas ma-preserve yung kultura namin, kasi mas nakakaawa yung generation namin pag mawala yung kultura namin. And then okay naman kung magsabay kami sa kultura ngayon, pero hindi naman na may limitasyon kami, kasi hindi na maiwasan na hindi kami sumabay, dahil kung nandun ka sa na syudad or sa city, alangan naman kung nakasinila sila, ikaw nakapaalang, di ba? So, kailangan may may leveling. Mismo sa amin is nangangailangan talaga ng mga guro. Although sinasabi nila na teacher ka na naman, maraming teacher dyan na nakapagtapos na, nakapasa pa sa board, hindi rin lang na-employ. Yung sa akin naman is kahit ganun, gusto ko pa rin maging teacher, kasi yung pangarap ko talaga is makatulong sa mga IP, lalo na doon sa amin, kasi kailangan talaga nila ng edukasyon, ng isang quality education. Nakamian indigenous people kahit dapat talaga umiyak kami mun school. Hindi kahit nan school kahit hindi ng kanandaan mga balance hinara sa tao. Dakor talaga discriminate hinara kakarwakan ipugaw. Karkaro hinara piyampuan mahamokan adi makais school. Iso nga ulay din daw iri ko ami ya anu sa amin umali mun school tap nula yang wada dama di ilawlawan hinara imba. Nahihirapan yung mga parents ko dahil sa hirap ng buhay, hindi nila mai-provide yung mga pangangailangan ko bilang estudyante. Sige ako sige absent, uban sa akong ginikanan magtrabaho. Pag sinasabi ko mga problema namin, sabi nila malayo talaga, at aantayin ko daw na matapos yung ibang barangay na mauuna sa amin bago marating ang barangay namin. Isa din yung mga books, kasi kulang na kulang talaga doon. Kung meron man silang mga book, punit-punit ganun, hindi pa sila updated. Bisan o kanang sa una dili tag sa kasimana dili mi makakaon, moadto lang mig eskwelahan, walay dili mi mamahaw nya pagkaon to dili na lang pud mi muuli sa balay, kay sa may among ulian wala naman mi kanon nya. Mga bata natatakot, lalo na pag may mga armed groups na nasa paligid, natatakot sila. So naapektuhan din yung edukasyon ng mga bata. Maging balance sana kung ano yung treatment nila sa mga nandito sa city, ganoon na rin sana dun sa mga nasa bundok. Ang edukasyon ay isang to break up the cycle of discrimination sa tribo namin. So ito ang nagiging daang tulay para mawala yung discrimination sa amin, especially kami na mga kabataang katutubo. Malaking pasasalamat ko po sa mga magulang ko, dahil kahit gaano kahirap ang buhay, pinilit pa rin nila akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero naningkamot gyapon ko nga kay sa ako sa since nag-eskwela ko og elementary, ako yung pangandoy nga inatunta nga makalampos ko, madili na ko magbalik-balik diri sa mua nga sa kalisod. Dili na ko gusto na ko nga makalampos ko para dili na ko parehas mapareha
sa una nga kanang grabe kalisod. Naghihirap na kami dahil bumibili na kami ng mga isda sa palengke. Pero nung una, hindi pa nagbibili ng isda sa palengke kasi nandun pa yun sa kalikasan namin. Pang simpleng buhay lang ito, mga pagkain lang ito. Hindi naman sa kinakapos talaga kami lang masyado, pero mayroon talagang araw na kinakapos lang kami, pero okay naman, nakakarols naman. Sana ibigay nila sa amin kung ano yung nararapat para sa amin. Napapansin ko sa ngayon, madami pa kaming problema kasi yung iba, mostly hindi pa kami nare-recognize ng gobyerno. Kung nandun ka sa college, kailangan level ka. Kung tingin sa'yo na isang manubo ka, ganyan ka. Iba yung notion kasi nila sa inyo, galing ka ng bundok, wala kang muwang sa mundo, parang ganun, bobo ka. Madumi, inosente, ganyan. Saka marami kang mga hindi alam na nangyayari dito sa city. Nasasaktan po ako sa mga sinasabi nila. Ano ba daw kinakain namin? Sabi ko, pareho lang naman tayo kumakain ng bigas, kanin, luto. Di imarak itu talagang wala day panubok an experience ko o hakit kanan dangaru di da kami kay kanuan Highlanders ya dapat na adi kami mau umalis tu adi kami mau kanun dihi mabil-bilir mid hinara kakaag muntarum higatuk te da kami kay bukon para itu. Minsan nga nagsasabunutan kami kasi ayaw kong minamaliit nila yung subanon kasi subanon din ako. So ang akong hunahuna, basin i-discriminate ko sa akong mga kauban. So kanatanan wala na ako gihunahuna nga sa ako lang ko galingon. Bahala nagkanang unsay lang gipanghunahuna para sa ako lang dawaton. Kay pagkita lang nako akong kaya kung unsa ko, bala nag-igon ko nila, yes, dumad. Hindi kay tapno maipatigo kididaan dita ko kaya tako na mamun school ken kaya tako makikompete kay dida uray at hindi pong kakalidan dita ko ket matigo met na din school nan abilidad kay maabak tako pa dida. Ang iba ding mga higaunon nahihiya ng ipaalam na mga lumad sila kasi nga yung mga discrimination na dito sa high society hindi naiintindihan. Sinasabi ko sa mga classmate ko nga hindi naman ganyan talaga ang mga manobo. Kulang lang talaga kayo ng education. Bilang isang IP, dapat hindi ka na rin nadidisregard kasi tao ka na rin eh. Pareho lang naman kami mga tao dito sa pareho kami mga Pilipino, tapos bakit kami minamaliit? Kahit ganito kami, tao pa rin kami na dapat nilang respetuhin. Sa theory ni Michelle Foucault na don't put yourself in a box, explore it. So, hindi mo lang ilagay yung sarili mo sa isang box, kung hindi lalabas ka sa box. Paglabas mo sa box, doon mo malalaman
kung ano talaga yung mga pangyayari sa atin. Pumupunta po kami sa mga barangay, sa mga area namin, at doon po ay naglulunsad kami ng mga human rights education. Yung education doon sa anti-discrimination is medyo nakikita naman na ng mga tao. Pero nung mga kalaunan talaga is masakit tanggapin na ikaw nga bilang isang IP is parang nilalait ka. Importante talaga hinain ida karbangan an maki-participate no makikiat hinadan maamat hina kodanda nanun hituanda tapno itikas takit no wara damdama di opinion dan wara namnamda ang pinodan iparang kidida an mabalin makatulong kidida kahit mai-erase da mai bagara may na din usum. Ayokong maranasan pa nila yung naranasan ko, kaya gusto ko maging model ako sa kanya. Dapat ipaglaban nila kung ano yung karapatan nila para hindi na sila apihin sa susunod pa. Kahit ganito rin po kami, meron naman kami karapatan para parang i-voice out din namin kung ano ang nararamdaman. Kasi kami naman po ang susunod na tatayo dito bilang mga bagong henerasyon na kumbaga. Pupunta dun sa mga paaralan, which is yung madaming mga subanon, then matuturuan ko sila kung dapat ano nila yung karapatan nila bilang subanon, ipaglaban nila, tutulong sila sa amin para makilala kami, at wag nilang ikahiya kung ano man sila, o yung tribo namin wag nilang ikahiya. Ako ay importante yun nga kung ikaw sa na-edukar ka, kintay for example pabalik ka sa imong komunidad, dapat imog yun nang ipakita, i-share sa ilang nga mauni maayo, kinidili ni maayo. Kaya ako nagpatuloy sa pag-aaral para ipakita sa kanila na IP ka man or hindi, may karapatan kang mag-aral. Buhay na nakaugat sa lupang silang pag-iingatan pamanang pinagmulan. Yakusin ang diwang sintanda ng unang umaga, sintanda ng unang himig, mukha ng pag-ibig, lupa ang lumad ay wag lang pag-aralan kundi pag-aralin din.